ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang Itanong Mo Kay Soriano, Biblia ang sasagot. Patutugtugin natin ng buo ang mga tanong at sagot nang hindi mawala ang konteksto. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use at bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang tatanong ko po na itanong na, hindi ko lang na ano yung sagot dahil sa radyo ginanap, kulang yung oras. Kay Manolo? Opo. Then, totoo ay yung ginagawa niyo po yung sinasabi niyong papuputol niyo yung ulo niyo. Hindi po ba bawal yun sa Biblia? Kasi di ba nakalagay doon, wag yung hindi mo nang mapapaputi yung buhok mo. Ganun po. Oo. Ang nakalagay sa Biblia, bawal ipanumpa. Yung i-pledge mo yung ulo mo. Paano? Bawal i-pledge yun. Kumbaga, ipapanumpa mo, bawal yun. Ako naman nagpapaputol, hindi ko naman sinusumpa yung ulo ko eh. Sabi ko, pag may nakapagpatunay na yung sinasabi ko, mali, wala sa Biblia, hindi totoo, nakahanda akong papugot ng ulo. Para mamatay. Para wala nang manloko. Di ba? Meron po bang gumagawa niyan sa mga yung mga alagad? Basahin natin. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Hindi ko po naintindihan. Ha? Si Prisca at si Aquila, mga ministro ni Kristo, manggagawa, no? Ipinain yung leeg nila dahil sa buhay ni Pablo. Di ba? Kung sa buhay ni Pablo, pinagpainan nila ng leeg, ako naman pinapain ko yung leeg ko sa katotohanan ng aking sinasabi salita ng Diyos. Salamat po. Salamat din, kapatid. Ano ko natanong na po, ipa-follow up ko lang. Tungkol po sa festivity, is there any festivity during Christianity, like Paul, Peter, observe, as of In the today's point? Christian era, Apo. walang festivity sinasabi, maliban sa isa. Ano po yan? Basahin natin. Sa unang Korinto 5. Kaya nga, ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang lebadura, ni sa lebadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Yung pangingili ng Kristiyano is the feast not of the old unleavened bread, kundi sa lebadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Kaya ang tanging makikita mong pinagdiriwang ng mga Kristiyano, yung katotohanan, yung aral ng Diyos. Kaya it cannot be considered as a feast really, kundi pang-araw-araw ng happening sa buhay ng Kristiyano ang katotohanan ng kanilang ipagbunyi. Kaya sa mga apostol, wala kang mababasang nagtipon sila, nagpista sila, wala. Masama ho bang ipagdiwang yung, halimbawa, mga Christmas Day, Valentine's Day, or New Year's Day sa panahon ngayon? Halimbawa, nagdiriwang sila, no? Di alamin mo intensyon bakit merong Valentine's Day. So that you will not be ignorant of anything that you are doing.
Ngayon, ito pa lang si Saint Valentine na tinatawag, dalawa pala yan. Yung Saint Valentine na yan. Ngayon, bakit sila ginugunita sa anong kadahilanan? Ang paggunita sa kanila nung araw, napakalayo sa paggunita ngayon. Kaya nawala yung diwa. Hindi ko lang nadala eh. Nasa Catholic Encyclopedia. Pakidala mo sa susunod, ano? Gusto kong basahin kasi sa'yo mismong Catholic Encyclopedia, yung sa Katoliko mismo. Sige po. Makikita mo kung bakit. Hindi ako nagdiriwang nung Valentine's Day. After all, I do not have any Valentine. Iwi na yan. Diba? Marami ko sweetheart, mga apo ko, mga anak ko, yun. Pero wala akong Valentine. Tsaka wala akong, hindi ako naniniwalang may Cupido, tapos Valentine's card, ano-ano na eh. Tapos, araw ng mga puso, pati yung Philippine Heart Center, kasama na sa pagdiriwang. Alam ko, yung mga puso ron may sakit. Di ba? Pusong may sakit yun. So, bali, isa lang po talaga yung festivity ng Kristiyano. Wala naman festivity pinagdiriwang mga Kristiyano sa panahon ni Pablo. Wala. Wala po. Wala. Isa lang yung sinasabi ko sa iyo. Yung, Apo. pero yun yung regular daily routine ng kanilang buhay yun. Yung pagdiriwang sa katotohanan. Yun lang po. Salamat po. Salamat din. Nais ko lamang pong itanong ay tungkol po doon sa mga kautusan sa matandang tipan at saka po dito sa panahon ng Kristyanismo. Dito po ba ay merong mga pagbabago sa mga kautusan ngayon? Sinabi po yan sa 8:13 ng Ebreo eh. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Ayan. Nung sabihin niya isang bagong tipan, sabi ng Biblia, niluma niya yung una. Ayan po. Kaya meron pong tiyak na pagbabago. Kasi po, kaya ko po na itanong yan, sa kasalukuyan pong nangyayari sa ating panahon ngayon, sa kautusan ng tao, nabalik po yung death penalty, ano po. Samantalang doon sa ako pinakakabasa ng banal na kasulatan nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo na nung makahuli ng isang babae makasalanan na tila nangangalunya, sinabi ng ating Panginoon na kung sino man ika sa inyo ang walang kasalanan ay dumampot ng bato at batuhin ang babae ito. Sa makatwid po doon, parang nakita kong ang ating Panginoon hindi pabor sa parusang kamatayan, hindi po ba? Ako po naniniwala, hindi siya pabor dun sa death penalty na physical death penalty. Pero yung pong pinagbatayan yung talata, wala po sa Biblia yun. Hindi po kasama yon sa mga original na Biblia. Idinagdag lang po yun. Ang katunayan, mali nga yung sinasabi na yun doon sa party na yun eh. Sabi raw ni Kristo ron, kung sino ika sa inyo walang kasalanan, siyang unang dumampot ng bato. Hindi naman ganun ang batas kay Moises eh. Ang batas kay Moises, basta't may nahuling lumalabag sa batas, babatuhin siya ng buong bayan. Obligasyon ng buong bayan yung kaya nagkakasala ka kaya hindi, may obligasyon kang bumato. Bakit? Nakapagtuturo ang Diyos doon ng kabutihan, doon sa bumabato. Bakit? Baka yung binabato mo, nangangalo niya, nahuli lang yon. Pero ikaw nangangalo niya rin, hindi lang ka nahuli. Di ka ba makukonsensya ngayon, babato-bato ka ron? Di ba? Kaya yung sinasabi niyong talata, hindi ko kasali sa Biblia. Papakita ko sa inyo, pakibuksan mo. Siete 53 hanggang 8:11. Ito po. Kung pwede po kayong lumapit dito, kapatid. Mataas lang po ito eh. Lapit po kayo ng kaunti. Tingnan nyo, magmula po rito sa huling talata ng 53 ng 7, no? At saka dun sa 11 ng 8, meron pong open and close parenthesis. Nakikita nyo? May open at saka may close parenthesis. Meaning, mula po rito hanggang dito, hindi kasama sa original na manuskrito ng Biblia. Ay hindi natin pwedeng pagbatayan yun. Maganda kayo po.
at saka sa lahat na naririto. Pasensya na ako kayo sa tanong ko, ngayon lang po ako magtatanong eh. Tatanong ko lang yung 1:26, 29 patuloy ng hinisis. Ano po tanong niyo? Basahin po natin. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ano po ang ano natin? Tatanong ko lang kung kailan nag-umpisang yung ibang hayop kumain ng ng karne tulad ng leon. Kailan po nag-umpisa ang hayop na kumain? Yung kumakain ng karne. Yung Sa katutubo po, may mga nilikha ang Diyos na mga hayop na ang tawag ay meat eaters. Katutubo na po yan sa pag-umpisa pa ng pagkalalang. Meat eater, meron po mga meat eaters. Ganito yon. Nakikita niyo po yan sa ipin sa ngipin at saka sa kanyang physical appearance. Yun pong kalabaw, talagang yon, tingnan mo lang ngipin, alam mo kung ano kakainin nun pagkain ng damo, vegetation. Tingnan nyo lang po yung kanyang ngipin, pati yung kanyang paa. Pero tingnan mo yung leon, yung leopardo, yung tigre, may pangil siya. Yung ipin niya hindi dire-diretsong dikit-dikit, hindi, may mga pangil, tapos meron siyang mga claws. Anong tawag doon? Mahahabang kuko. Yun ang mga palatandaan ng meat eaters, nangangain ng karne. Ayun po. Tingnan niyo ang yung mga tao, ang kuko natin hindi matutulis. At ang ating ngipin pantay. Ibig sabihin, we were not intended by God to be meat eaters. Hindi tayo talaga dapat mangangain ng karne. Ang mga mangangain ng karne, ang kapansin-pansin sa kanila, meron silang pangil, panglapa sa karne, at meron silang matutulis na kuko para hawakan yung kanilang kakainin dahil sila'y kakain ng buhay. Ayon. Kaya po, sa katutubo ng gawin ng Diyos ang leon, talagang meat eater siya. ibig sabihin, hindi sa talatang 30, hindi kasali yung mga hayop na yun. Hindi naman yung hayop ang tinutukoy doon, mga tao ang tinutukoy doon. Pati sa hayop daw Hindi basahin mo uli natin, pakinggan nyo. Sa 30. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at naggagayon. Ayon. Binigay ng Diyos ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga umuusad sa lupa, pati yung mga sariwang gulay, ibinigay sa tao para maging pagkain. Hindi mo pagkain ng hayop, hindi pagkain ng tao ang pinag-uusapan dito. Ang itatanong ko po sa inyo, Brad Eli, kung nagagamit po ba ng tao yung takot sa tamang paraan? Merong nagagamit, merong nakakagamit niyan sa tamang paraan. Pero definitely may nakakagamit niyan sa maling paraan. Actually, sinasabi ng Biblia yung maling pagkatakot, Doon sa Pedro, kapatid na Willie, pakibasa. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng unang Pedro. Sa 2, Dito po ang sinasabi, dito po sa 3 at 14. Sabihin niyo po ng mic. 14 po ng unang Pedro. Ito po ang sinasabi ng San Pedro. Tatapwat kung mga bata kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot o huwag kayong mga gulo. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Pedro sa mga Kristiyano,
huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot. Marami po kasing pangtakot ang sanlibutan o ang mga taong hindi sa Diyos, kapatid. Ang isa sa pangunahin nilang pangtakot ay yung pagpatay ng kapwa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 10:28 ng Mateo, ganito naman. Ito po ang nakasulat, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yung makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayan, maliwanag yan, kapatid na rin, no? Isang kinatatakutan mo, yung papatay sa iyo, eh. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Kaya ako nakakaramdam yung takot dun sa mga yung mga babanta na etc. etc. Sabi ni Kristo kasi, huwag kayong mga takot dun sa mga nagsisipatay ng katawan. Dadapot, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan niya ay makakapuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun ang Diyos. Makakapagbulig sa iyo sa impyerno. Doon tayo dapat matakot, kapatid. Pero matatakot ka sa tao ay mapapahama ka pagka meron kang laging takot sa tao, eh. Kaya tama yung sinasabi ng isang presidente ng Amerika, eh. Alam ni Attorney Rosal yun, eh. The only thing that we have to fear is fear. Sino po may sabi niya, Attorney? Si Franklin Delano Roosevelt po. Si Franklin Delano Roosevelt. Siya nagsabi na the only thing we have to fear is fear itself. Kasi yung takot nagsasanga-sanga yan, eh. Pero kung ikaw ay lingkod ng Diyos, di ka matatakot. Sabi nga ni Pablo, kung ang Diyos ang aking katulong, hindi ako matatakot. Pakibasa sa Ebreo 13 at 6 ng Ebreo, ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Ayun, hindi ka dapat matakot sa tao, eh. Dapat ang katakutan natin ay ang Panginoon, hindi ang tao. Kasi pag ang Diyos ang ating katulong, masasabi natin ang buong tapang anong magagawa sa akin ng tao. Kaya alam mo, kapatid na Joseph, kapatid na Dani, opo, yung ayaw lumaban ng diskusyon, may takot yun. Sa bagay po, ayaw nga lumaban, eh. Si Kamularan. May takot yung sa niya. Kasi ba't nga hindi ka lalaban? Siya nga ginoong laban, ano? Ako ayokong lumaban sa kanila sa plaza. Gusto ko sa telebisyon. Parang walang masaktan. Kasi meron din naman akong takot na baka naman yung mga tao nanonood mapirwisyo pag may naghagis ng bomba, kapatid na Dani. Opo. Ang aking takot ay hindi yung pansarili ko dahil kung takot ako dyan sa mga tao na yun, matagal na akong tumahimik, kapatid na Dani. Pero naniniwala ako sa sinabi ng ating Panginoon, hindi tayo dapat matatakot sa tao. Ang totoo, merong masamang na idudulot ang takot sa tao. Pakibasa sa Kawikaan, kapatid na rin. Yung pinasa 29 at 25 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ngunit, ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ayun, ang maliligtas, ang lagak ng tiwala niya ay ang Diyos. Pero yung pagkatakot ang wika sa tao, nagdadala ng silo. Tingnan mo, kapatid na Dani, ang masamang naibunga niya, ano? Ano po? Yung naniwala na si Almeida ay prophet. Takot si Almeida. Ha? Kahit nga malinaw yung sinasabi ni Almeida, amin pa rin ang amin. Di ba? Pinagtatanggol pa ng mga miyembro niya. Na kahit na nga malinaw hula, hindi naman nagkatotoo. Pinagtatanggol pa, prophet of God pa rin. Kasi natakot sila ni Almeida. Ayun. Yung natakot ng iglesia ni Manalo, kay Manalo, abay takot na takot mahiwalay sa iglesia ni Manalo. Hindi naman ipinaliliwanag kasi ng mga pastor ngayon
na hindi dapat sa tao matakot. Kaya ako sabi ko sa mga kapatid, huwag kayo sa akin matakot. Kasi kung sa akin patakot, pag talitog ko, gagawa ka rin ng ayaw ko, di ba? Totoo po yun. Yung natakot ni Ruben Ecleo, malaki-laking bulto po ng tao yun. Oo. At saka, sino mo naman? Kung mo na paniwala niya at natakot niya, umapatay yung kanyang mga miyembro. Nakahandang magpakamatay kasi mahawak ng baril eh. Kaso lang, naunahan sila ng NBI at ng police, di ba? Ibig sabihin talagang tama. Yung tanong mo kapatid, meron talagang tao na nagagamit yung takot sa mali at hindi tama. Pero ang tamang paggamit ng takot, yung takot na, yung divine fear. Hindi yung takot na para ka nangangatid sa takot sa aswang o sa kapre o sa duwende, hindi gano'n. O natatakot ka sa kriminal o sa asong ulol, natatakot ka dun sa mga holdapper, hindi yun. Ang paggamit ng tamang takot sa otoridad, sa otoridad, pangunahin na sa lahat ang Diyos. Kagaya ng sinasabi sa 13:7 ng Roma. Ito po ang sinasabi dito, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Huwi sa dapat huwisan, ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. O, hindi lahat ang dapat ay katakutan, kapatid. Kasi ang sabi, render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom is due, fear to whom fear is due, and honor to whom honor is due. Ang sabi sa Kaya, meron takot na dapat katakutan, tinuturo ang Biblia. Ibig sabihin, meron mga tao na natatakot sa hindi dapat katakutan. Gaya natatakot sa duwende, sa kapre, sa tiyanak, natatakot sa maraming tinatatakutan ng tao na gawa ng kanyang sariling panginoorin, kapatid. Yung kasunod po yung bali yung alam po natin na malapit na kung dumating yung Panginoong Kristo. Bali yung tanong ko po doon, bali payo din po kasi dapat po ba ako matakot sa pagdating niya? May ibang ibig sabihin sa Biblia pag natatakot ka doon sa pagdating niya. Ganito yan sa unang Juan, pakibasa kapatid na rin. Yan po'y nasa 4 at ang talata po'y 17 patuloy. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom. Ang kailangan nating maramdaman pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom yung bang katiyakan, kasiguraduhan, trust, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ayun, maliwanag na kung may pagkakatiwala ka sa araw ng paghuhukom, may pag-ibig ka, walang takot ang wika sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Hindi natin dapat ikatakutan yung araw ng paghuhukom. Kasi sa mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos ng taimtim at buong katapatan, that is a graduation day. It is the day when you will be rewarded of your toil, your sacrifices, and your hard work. Yun ang araw ng pag-graduate. Sino ngayon ang nag-aral ng 6 na taon sa elementary at 6 na taon sa 4 na taon sa high school at 6 na taon o 5 taon sa college pagkatapos natakot nung gumraduate na. Wala nung natatakot. Diba? Kaya kung meron kang pagkakatiwala na papasa ka dahil naging mabuti ang performance mo during your studies all throughout from elementary to college. At the day of graduation is not the day of fear. It is a day of rejoicing. Ganun din sa isang tao
na naglilingkod ng matapat sa Diyos. Dumating man ang paggutom, hindi ka natatakot dahil yun na nga ang iniintay mong araw kapatid. The day of graduation. Magandang gabi po, Brother po. Tatanong ko lang po kung ano po ang paraan ng isang tao para mapalapit sa Diyos Ama sa langit. Kung paraan ng tao, walang kwenta yun eh. Yung paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya, yun ang pinakamaganda. Ano Hindi po ba yun? maganda yun, ano? Opo. Sige. Sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Ayun. Hindi pwedeng ang tao lumapit sa Diyos eh. Hindi mo, ikaw mismo, lalapit ka sa Diyos, hindi pwede. Sa iyong kagustuhan, hindi ka pwedeng makalapit sa Kanya eh. Walang kapangyarihan ng taong makalapit sa Diyos. After all, napakadakila niya para tayo mismo lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin, maliban ng iyong Ama, ilapit siya sa akin. Therefore, ang Diyos pala ang gagawa ng paraan para tayo malapit sa Kanya. Ayun, ano? Ngayon, paano yun? 26:18 ng gawa ng mga apostol. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayun. Ang paraan pala para tayo makalapit sa Diyos, ano? Madilat yung ating mata upang umalis tayo sa kadiliman, bumalik tayo sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, bumalik tayo sa Diyos. Ang paraan, madilat ang mata. Ba't kailangang madilat ang mata? Bakit ano ba ang mata natin? Ikalawang Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito Si Satanas yun, yung Diyos ng sanlibutan. Ginawa niya, binulag niya, alin? ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pala kailangan idilat yung mata natin. Binulag pala ng demonyo yan eh. Eh sino yung nabulag? Yung mga hindi sumasampalataya. Kaya para maalis yung pagkabulag, kailangan sumampalataya ka. Pag sumampalataya ka, madidilat ngayon mata mo. Pag madilat na, matututo ka ngayon ng paglapit sa Diyos. Ano? Yun ang paraan ng Diyos, didilat muna mata mo. Pag matututo ka ngayon, makakaunawa ka, ibig sabihin, madilat ang mata. Lalapit ka na ngayon sa Diyos. Pag lumalapit ka na sa paraan ng Diyos, anong sabi ni Kristo? Sapagkat Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. ayun, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin. At yung lumalapit sa akin, hindi ko tataboy kahit sa anong paraan. Kasi, kaya ka nakalapit dahil ang Ama na ang gumawa ng paraan, binuksan ang mata mo eh. Yun ang kailangan. Mabuksan ang mata at sumampalataya. Doon ka. Magandang gabi po. Ganyan po. Nais ko lamang po mahingan kayo ng kapaliwanagan tungkol dito sa John 5:31, 5:31 at saka 8:14 ng John din. Basahin po natin. 5:31. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, Ang ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ayun. Pagka siya nagpapatotoo sa kanyang sarili, ang patotoo ko hindi katotohanan, sabi ni Jesus sa 8:14. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo ang aking patotoo. Oh, bakit dito naman? Nagpapatotoo siya sa kanyang sarili, totoo naman yung kanyang patotoo. Eh bakit naman kaya patotoo yun? Sabi niya kung siya nagpapatotoo sa sarili niya sa 3, ano? Yung sa isa, yung kabisa? 5:31. 5:31, hindi totoo ang kanyang patotoo. But pagdating sa 8:14, kung nagpapatotoo ikaw sa akin sarili, ang totoo ko'y katotohanan. Bakit? Ibaba natin sa 16, 14 yun ha? 16 natin. Oo, at kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ayun. Kasama niya pala ang Ama eh.
Di ba? Hindi naman ikaw ako nag-iisa eh. Kundi ako at ang Ama nagsugo sa akin. Pagkasama niya ang Ama sa kanyang pagpapatotoo, totoo yun. Pero kung siya'y nag-iisa lang, hindi totoo ang aking patotoo. Kasi hindi dapat na mag-isa siyang magpatotoo. Ganito kapatid, ano? Hindi irrelevant kasi. Punta ka sa husgado. May kaso ka, no? Punta ka sa husgado. Tatanggapin ka ba ng witness, ikaw lang mag-isa witness? Hindi tatanggapin, self-serving yun eh. Kung sasabihin ni Kristo, ako sugo. Siya lang mag-isa nagsabi, hindi naman sinabi nung nagsugo, nasugo ko nga yan. Ganun si Manalo eh, siya sugo. Siya lang nagsabi, hindi sinabi ng Diyos. Si Kristo, nung sabihin niya siya sugo, pinatutuhanan niya yung sarili niya dahil nauna na ang Ama na siya'y patutuhanan. Ang sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak na aking kinalulugdal lubos, pakikinggan niyo siya. Kaya magpatotoo man siya, after the Father, hindi siya nag-iisa, kundi dalawa sila, ang Ama at siya. Kaya totoo yung patotoo niya. Pero kung siya mag-isa lang, hindi totoo yun. Salamat po. Salamat din po. Pwede pa po ng isa. Sige po. Maliban po sa isang babae at isang lalaki na magkapatid sa laman, kasalanan naman po ba sa magpinsan at sa iba pang mag-relatives ang magkaasawahan? First and second to the third degree of consanguinity. Sa pinsang buo. Hindi lang sa magkapatid, kundi pati sa pinsang buo. Sa magtiyahin, magtiyuhin, first, second, and third degree of consanguinity yan eh. Pag fourth, pinsang makalawa, hindi na masyadong malayo-layo na yun eh. Kasi ang sabi dito sa Levitico, pakinggan mo. Huwag lalapit ang sino man sa inyo, sa kangino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kaniyang kahubaran. Bawal mag-asawa sa kamag-anak na malapit. Pero kung kamag-anak malayo naman, okay lang. Opo, bakit po napangasawa ni Abraham, tapos yung anak niya, yung kanyang Kasi wala pa yung batas nun. Nung ibigay yung batas kay Moises na. Wala po. Wala pa pong batas nun. Alam mo kasi, nagkakasala ang tao kung may batas. In the absence of the law, there is no transgression. Di ba? Bawal lumiko. Alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, lumiko ka alas 8. Hindi ka nahuli ng pulis. Wala na yung batas eh. Ganun lang yun. Salamat po. Salamat. Ipagpaumanhin niyo po yung aking katanungan. Sige po. Ano po ba ang nararapat na dahilan ng isang tao sa pagpapakabanal? Ang dahilan ng isang tao sa pagpapakabanal. kung bakit siya dapat na Opo, yung nararapat po. Kasi po, malimit ko pong naririnig na dapat magpakabanal ang tao para maligtas. Hindi po ba yun yung pagiging makasarili ng isang tao? Na nagpapakabanal lang siya para maligtas ang kanyang sarili? Hindi naman dahil doon dapat ka magpakabanal eh. Alam mo, Kaya nga po, the main reason na para dapat magpakabanal ang tao ito. Sa Pedro 1. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano ang dahilan? Ba't tayo utos ng Diyos yun eh. Dahil siya banal. Kung nakikipagrelasyon ka sa Diyos, dapat maging kapareho kanya. Kaya kung ako banal, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Sapagkat ako'y banal, kaya kayo magpakabanal kayo. Hindi naman papayag ang Diyos makipagrelasyon siya sa salaula. Ano? Pakinggan mo sa unang Tesalonica 4:7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Tayo ikay tinawag na Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya ang nagtatakwil nung pagpapakabanal, hindi tao itinatakwil, kundi ang Diyos. Kaya pagtatakwil sa Diyos, yung hindi mo pagpapakabanal. At pagtanggap naman sa Diyos, yung pagpapakabanal mo, sapagkat, kaya kailangan ka magbanal, yung Diyos na pinakikipag-ugnayan mo sa buhay ay banal.
That is the main reason na kailangan tayo magpakabanal dahil nakikipag-ugnay tayo at nakikisama tayo sa Diyos eh. Di ba yung salitang pakikisama eh? Kung sino yung mas dakila, yun ang pinakikisamahan mo, di ba? Parang ganito. Halimbawa, katulong ka, nakikisama ka dun sa may bahay. Pagka makikisama ka, kung alas 6 gising na sila, katulong ka. Dapat mga alas 5:30 gising ka na o alas 5. Baka naman nauna pang magising sa'yo yung amo mo, kaya ka naman, di ka marunong makisama lalabas noon. Kung halimbawa, sa bahay nila, hindi sila kumakain ng maanghang, huwag ka magluluto ng maanghang. Kasi binabagayan mo yung pinakikisamahan mo. Ang taong naglilingkod sa Diyos, nakikibagay sa Diyos. Kung ang Diyos ay banal, dapat siyang magpakabanal. Ang totoo, hindi lang basta pagpapakabanal ang hinihingi ng Diyos eh. Sabi rito sa 22 ng Apokalipsis, ganito ang sabi. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sabihin nung salitang, banal ka na, pero magpapakabanal ka pa. Kaya hindi stagnant yun. Progressive yun. At hindi lang basta pagpapakabanal, kundi ito pa, 5:48 ni Mateo. Kayo'y magpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Yan makikita mo, pinagagaya tayo sa Diyos. Magpakasakdal kayo, gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Maituturing ho ba nating mali yung sinasabing nagpapakabanal para maligtas pansarili? Hindi naman, kasi essence din naman ng kaligtasan yung pagpapakabanal eh. Kaya lang, it is not the main point of being holy. Mali lang na maging konsepto mo na kaya ka magpapakabanal, gusto mo lang maligtas. Yun nga po kasi yung madalas kong marinig. Bahagi yun ang kaligtasan, yung magpakabanal. Hindi kasi maliligtas ang hindi banal eh. Basa sa Pedro. Kung ang mga banal At kung ang matwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? yung mga banal, yung matwid, bahagyan ng makaliligtas. Yung mga makasalanan at masasama, saan kaya haharap? Sabi ni San Pedro. Kaya kailangan magpakabanal para maligtas. Pero hindi ang punto ng para maligtas ay magpakabanal. Hindi ang punto ng magpakabanal ay para maligtas. Oo. Parang ganito, kapatid. Sabi nung iba, ang tagapagligtas daw si Kristo. Hindi raw ang iglesia ang tagapagligtas. Tama yun. Pero kailangan mong pumasok sa iglesia para masakop ka ni Kristo ang tagapagligtas. Nakasulat yun sa Biblia. Ganun lang yun. Salamat po. Maraming salamat. Tatanong ko po kung lahat po ba ng tao na kahit hindi po Kristiyano ay magkakamit ng salvation, kasi alam po natin na maraming hindi Kristiyano ang nabubuhay ng ng payak na pamumuhay, mababait sila. May mga Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo na anak siya ng Diyos, pero may mabuti silang Doon sa mamuhay. particular na sinabi mo, sasabat ako, no? Kamo Muslim na hindi sila naniniwala kay Kristo, no? May hatol na ang Biblia doon eh. 3:17 ng Juan. Pagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tuloy. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ayun. Doon sa particular na yon, pag ayaw mong kilalanin si Kristo, asa ilalim ka na ng hatol. Pag ayaw mong kilalanin si Kristo. Ano? Ngayon, sa tanong mo, meron naman mga iba-ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam. Kasi Hindi naniniwala sa Diyos, iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat
ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, diba? Yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Kaya ganito yun may budhi ang tao Meron tayong konsyensya, yung sinasabing konsyensya, budhi. Kahit wala kang alam sa Diyos, alam mo yung masama't mabuti Meron kang pakiramdam na mabuti at may pakiramdam na masama. Parang yung aso. Yung aso, wala namang alam na aral yun. Pero pag pinakain mo yun, alam niya yung gumanti ng utang na loob, yung aso. Pagdating mo, kumakawag ang buntot nun, didila-dilaan ka. Diba? Yung inahing manok, marunong ng mabuti yun. Yung kanyang mga sisiw, kinakandili niya, pakialaman mo, pupupuging ka. Manok man may alam na mabuti, tao pa kaya walang alam mabuti. Kahit wala ka narinig na kautusan, kung gumagawa ka naman ng mabuti, hahatulang ka ayon doon sa ginawa mo. Ganun ang Diyos. Di kasi yung paghatol, yun rendering of judgment Ang Diyos justisya Hindi ka naman niya pwedeng usisahin, sumampalataya ka ba sa akin? Sa aking anak at na ikaw ba'y umanib sa iglesia? Wala nga ho kung alam na iglesia, Panginoon, hindi ko narinig O papa, sisisihin mo ba yun Wala pa naman Biblia sa Pilipinas noon. Hindi pwedeng yun sisihin. Kaya ang Diyos na bahala ron. Kung ang tanong mo sa akin, may pag-asa bang maligtas yun? Meron. Kaya sa Biblia, ang nakasulat, kahit hindi ka nakarinig ng kautusan, kung gumaganap ka naman ng kabutihan na ayon sa iyong budhi, yun ang ihahatol sa'yo. Kaya you have a... Nagabi po, Brother Eli. Ang katanungan ko po tungkol din sa Genesis, yung tungkol sa paglalang na kung saan nung bigyan niya ng hadlang ba yung tubig upang huwag salangsangin ng kanyang utos. Pakibasa nga naman. Hindi sa Genesis yun. Nasa Kawikaan yun, 8. Pakinggan mo, basahin natin. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Ano ang pag-usapan natin doon? Ang tanong ko po ron, meron po bang kautusan na maaaring masalangsang ang tubig? Oo. Ano po yun? Basahin natin kay Job. At aking itinatag doon ang aking pasya at nilagyan ko ng mga halang at ng mga pinto. At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka na lalagpas. At dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. Ang utos ng Diyos kasi sa alon ng dagat, hanggang dito ka lang Huwag ka nalalampas, dito lang. Kaya ang alon hanggang dalampasigan lang. Diba? Para wag niyang masalangsang ang utos ng Diyos. Pero, pwede ring utusan ng Diyos yung alon na umahon sa dalampasigan. Pakinggan mo sa Mikas. Siya na gumawa ng kaniyang mga silid sa langit at tumatha ng kaniyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Ayun na yung tidal wave. Ayun. Kaya may utos yan Tungkol po sa mga predator, Tungkol sa? Predator. Kasi po, nung unang panahon, predator. Nung unang panahon sa Eden, meron po bang mga predator na nung unang panahon? Kasi po,
kung meron, bakit hindi nagawang nalipol si Eva at si Adan ng mga predator? Bakit hindi nagawang? Malipol ng predator kung meron na pong predator. Ay, may under the direct guidance of God yun eh. Di ba yung halaman na ng Eden, kaya inilagay, basahin natin. At naglagay ang Panginoon. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden upang sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula rooy nabahagi at nag-apat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havila, na dooy may ginto. Ang pangalan na ikalawa, at ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidisel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Kita mo. Nagabi po. Paki-explain further lang yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 19 hanggang 21. Gawa 2:19-21. Basahin po natin. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayun. Alin dun, Brad, ang specific na gusto mong pag-usapan natin? Malawak kasi yung nilalaman ng talata eh. Tungkol doon sa bituin, kung malaglag ho yung bituin dito sa lupa, ang paniwala ko, ang bituin mas malaki pa sa earth eh. Hindi ba mag-iba yun eh. Patay lahat ng tao. Basahin natin uli, ano? At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Wala naman dun, Brad, yung malalaglag ang bituin eh. Meron sa Mateo, ano nabanggit? Sa Mateo 24. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. Hindi naman sinabi sa lupa eh. Ano? Kasi kung malalaglag sa lupa, that's impossible. Because yung ating sun is a little, kumbaga, ikukumpara mo sa other stations, maliit yung ating sun. Pero the sun is considered also as a star in the galaxy. Ano? Ngayon, yung ating sun is thousands of times larger than the earth. Ano? Pagka yung isang bituin mahulog sa langit, sa lupa, mawawasak isang bituin lang wasak ng buong lupa, no? The earth per se. Pero nakalagay kasi ron, malalaglagang mga bituin mula sa langit. Meron naman lalaglagang space na hindi ba ito yun, ano? Palagay mo, ito yung Milky Way. Ito'y isa sa mga galaxy sa ating universe na tinatawag. Yung Milky Way galaxy, kung ganyang kalaki yung Milky Way galaxy, ang solar system ganitong kalaki lang. Yan. Ngayon, yung solar system na yon,
binubuo sa kanyang sentro ng araw, ano? Tapos, merong Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Diba? Ngayon, itong mga planetang ito sa ating solar system, meron silang tinatawag na path. Meron silang path around the sun, ano? Umiikot sila around the sun. Ayun. Ngayon, pag nalaglag yung bituin mula sa langit, pag sinabing nalaglag sa lupa, imposible. Pero wala naman nakalagay na malalaglag sa lupa eh. Malalaglag mula sa langit. Kung saan siya pupunta, problema na nung bituin yun. Di ba, no? Kasi napakalawak ng space. Tandaan natin na ang espasyong ito ng Milky Way, para maintindihan natin yung ating solar system consisting of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 planets plus the sun, ganito lang kaliit kung ihahambing yung laki ng Milky Way galaxy. Ilan naman ang galaxy? According to science, there are billions of galaxies. Billion itong galaxy. Isa rin yung Milky Way galaxy na kinaroroonan ng ating solar system. At ang solar system natin, napakaliit. Kaya napakaraming mahuhulugan ng mga bituin. Ba't naman sa mundo pa? Saka pwede naman sa iiwas ng Diyos yung mundo ron para yung purpose niya masunod. Di ba? Okay na? Sige. May follow up. Yung isa naman, yung dugo na yung buwan magiging dugo. Ay, kasi alam mo ganito kapatid yun eh. The moon is only reflecting the light of the sun. Pagka yung sun ay nawala ng liwanag, natural na yung buwan mo walang din ng liwanag. Ano? Pag nawalan ng liwanag yung buwan, ang magiging kulay nun parang dugo. Pero hindi ibig sabihin nun literal na dugo. Saka naman kukuha ng dugo, ilalagay mo sa buwan, kay laki nun. Ano? Hindi naman literal, yung symbolic yon. Siguro yung reddish appearance, miski ngayon naman makikita mo ang buwan minsan may reddish appearance eh. Pero pagdating nung time appointed, talagang red na parang dugo ang buwan. Sangayon mo ba kayo sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila lang daw maliligtas tapos tayo daw hindi? I should say that it is a bunch of stupidity. Okay, magagalit, baka may Iglesia ni Cristo rito. Impertinenting salita yun na sila lang ang maliligtas. Alam mo kung bakit? Noong 1912, wala pa namang Iglesia ni Cristo. Di lahat ng tao noon na impyerno na, ganon. Ha? At ngayon, di naman pa sila nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo. Di lahat ng taong hindi nila marating, impyerno rin. Alam mo, minsan may ganung pagkakataon sa Biblia na ang paniwala ni Elias, siya langan sa Diyos, wala nang iba. Sinaway siya ng Diyos eh. At mga babasahin natin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ganinyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta. Giniba nila ang iyong mga dambana. At ako'y naiwang nag-iisa. Mag-isa na lang ako, Diyos. Sabi ni Elias, nananalangin sa Diyos. Pinatay nila ang mga propeta mo. Giniba pa nila ang mga dambana mo. Mag-isa na lang ako naiwan dito. Ano sagot ng Diyos? Datapwat, ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Baka hindi mo kilala kapatid si Propeta Elias. Si Propeta Elias yung nanalangin sa Diyos na wag uulan, 42 buwan hindi umulan. Napaka-tuwid na tao niyan si Elias. Pero nung akala siya na lang ang mag-isang natitiran sa Diyos at puro masasama na lahat ng tao, sinaway siya ng Diyos. Elias, hindi ka nag-iisa. Meron pa akong natitirang 7,000 lalaki na hindi pa lumuluhod kay Baal. Si Baal isang idol.
ng mga pagano, niluluhuran. Akala ni Elias siya na lang ang isa na lang natitira. Hindi, meron pang 7,000 na hindi na lumuluhod kay Baal, sabi ng Diyos sa kanya. Kaya, kung si Elias nagkamali bilang propeta na ng Diyos, nagkamali pa dun sa kanyang prediction na siya na lang mag-isa. Ito pa kayang mga iglesia ni Cristo, hindi naman mga propeta ng Diyos yan. Sabihin mo, kayo lang ang maliligtas. Lalabas naman ang nasa langit, puro Pilipino. Ha? Napakakitid namang masyado ng kaisipang maniwala sa gano'n. Pero mo, napakyaw na nila langit, sila lang maliligtas. Kasakiman yun, napakamaling aral nun. Alam mo, malaking pagkakalusot sa batalan ni Mr. Manalo yung aral na yun. Kasi, alam mo, kahit saan lugar ng mundo, may mga bata, di ba? Yung mga bata, maliligtas yun kahit walang relihiyon eh. Mga bata, sa Diyos yan, sabi ng Biblia, walang kasalanan yan na malalaki, kaya dadalhin sa ng Diyos sa langit yan. 19. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sa mga maliliit na bata, ang kaharian ng langit. Tapos pag hindi naanib sa iglesia ni Cristo, hindi maliligtas, paano aanib sa yung mga Rusyanong bata? Nabubuhay yun sa isang communist country. Paano yung mga batang Muslim? Yung mga batang MNLF, batang MILF na walang kamalay-malay sa relihiyon. Yung ba sa impyerno na lahat yun mapunta? Hindi totoo. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. May nagtanong kay Brad Ellie patungkol sa panunumpa ni Brad Ellie tungkol sa kanyang leeg o ulo kung tama ba yun sa Biblia. Panoorin natin ang sagot ni Brad Ellie at ating kokomentohan. I-pledge mo yung ulo mo. Paano? Bawal i-pledge yun. Kumbaga, ipapanumpa mo, bawal yun. Ako naman nagpapaputol, di ko naman sinusumpa yung ulo ko eh. Sabi ko, pag may nakapagpatunay na yung sinasabi ko, mali, wala sa Biblia, hindi totoo, nakahanda akong papugot ng ulo. Ang sinasabi ni Brad Ellie kapag napatunayan na mali ang kanyang aral ay papupugot siya ng ulo. Wala yang pagkakaiba sa ipanunumpa ang ulo dahil itinatayanan niya ang kanyang leeg o ulo kung mapapatunayang mali ang kanyang aral. Ang sabi ni Jesus, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapuat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagkat ang humigit pa rito ay buhat sa masama. Kaya batay sa Biblia, masama ang ginawa ni Brad Ellie. Ang sabi ni Brad Ellie na ang leon ay originally meat eater. Panoorin natin. Sa katutubo ng gawin ng Diyos ang leon, talagang meat eater siya. Ibig sabihin, no, hindi sa talatang 30, hindi kasali yung mga hayop na yun. Hindi naman yung hayop ang tinutukoy doon, mga tao ang tinutukoy doon. Pati sa hayop daw eh. Hindi o, basahin mo uli natin, pakinggan nyo. Sa 30. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa huwing papawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at naggagayon. Ayon. Binigay ng Diyos ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga umuusad sa lupa, pati yung mga sariwang gulay, ibinigay sa tao para maging pagkain. Hindi mo pagkain ng hayop, hindi pagkain ng tao ang pinag-uusapan dito. Basahin muli natin ang Biblia. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat nagsisiyusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Sa talatang 29, yan at sinasabi sa mga tao. Pero sa talatang 30, ang sinasabihan dyan ay ang mga hayop. Kayo, ano ang unawa ninyo? At tungkol naman sa kautusan na nasusulat sa mga puso, panoorin muna natin. May ibang tao sa mundo na namumuhay ng payak na pamuhay, mga simpleng pamuhay. May mga ateista rin, may mababait. Mga hindi alam, walang kilalang Kristo, hindi nila alam
Kasi Kung hindi iba, na iba, niniwala yung, sa Diyos, eh. iba yung ayaw kumilala kay Kristo kaysa dun sa hindi nakakilala kay Kristo. Meron kasi hindi man lang nila nabalitaan si Kristo kagaya sa Pilipinas. Nung panahong nakakaraan, wala man lang silang alam tungkol kay Kristo. Ano na ang kapalaran nila, no? Yun ang sinasabi sa Roma 2:16. Umpisa mo sa 11. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatotohanan nito pati ng kanilang budhi. Ayun. Kasi yung wala ikang kautusan sa katutubo, diba? Yung mga nasa bundok, walang alam sa Biblia, walang kilalang Diyos. Kung sila naman gumagawa ng kanilang gawain ng bagay ng kautusan, kahit wala silang kautusan, ito ang kautusan sa kanilang sarili. Malinaw naman ang mga talata. Ang mga hentil na tinutukoy dyan ay mga hentil na sumampalataya na nilagyan ng Diyos sa kanilang mga puso. Kaya nga sila nagsisitalima sa mga kautusan. Ang sabi ng nakasulat, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, mahirap na masunod natin o magawa ang mga kautusan ng Diyos. Dapat muna nating unawain na ang nasusulat sa Roma Kapitulo 2, versikulo 12 ay dalawang klase ng mga tao. Ang tinutukoy na walang kautusan ay mga hentil, at ang mga nasa ilalim ng kautusan ay mga Hudyo. Kaya ang mga hentil na sumasampalataya at hindi sumampalataya ay dadaan rin sa kahatulan, at ang mga nagkasala ay mapapahamak na hiwalay sa mga nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya ang nasusulat sa Roma Kapitulo 2 na nagsisitalima sa kautusan na nasa kanilang mga puso ay mga hentil na sumampalataya. Hindi sapat ang mabubuting ginagawa ng mga tao para maligtas. Kung sapat ang mga mabubuting gawa, ay hindi na dapat pang magkatawang tao ang Panginoong Hesus at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung sapat pala ang mga mabubuting gawa, kung sapat na ang mga mabubuting gawa, gaya ng ginagawa ni Cornelio, ay hindi na dapat isusugo sa kanya si Apostol Pedro. Dalawang klase ang gumagawa ng mabuti. Mga taong mabubuti na naghahanap ng Diyos gaya ni Cornelio, meron namang gumagawa ng mabuti na hindi naman naghahanap sa Diyos. At ang naghahanap ng Diyos ay dinadalaw ng Diyos para iligtas gaya ni Cornelio. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.